So guys, share ko lang tong aking fog light na 100 watts, hindi na 1000. 100 watts lang. Is ang problema nito, ayaw gumana. Pero ilang beses ko na ginawa to, na dine-wait na yung paggawa dito. Ang magiging problema lang ng mga ganito kalimitan sa mga sira is yung battery. Ayan o. Ayan yung battery. So ito yung BMS ko na DIY na BMS na ginawa ko, pero nasira siya. Kaya siguro pati yung battery na damay. Ayaw na siyang umilaw. Kaya katulad niya, nakabunot yung kanyang connector ng solar. So ang gagawin natin dito is papalitan na natin ng battery. Bali, ito yung battery na aking binili. Nagkakahalaga na siya ng 300 pesos yung bili ko sa battery. Sama ko. So ito siya. Kung gusto niyo malaman saan ko nabili to, i-share ko yung link mamaya doon sa YouTube kung saan ko siya bili at magkano. Halagang 300 pesos lang yan nabili ko. Ayan, hirap na isang kamay. Mama Clyde. So yan, pipix natin siya. Sayang naman hindi siya gana, pero kasi ito kasi matagal ko nang dinalitan to. Ito yung kauna-unahan ko fog light o street light, kung anong tawag dyan. Okay, kumain siya dito, ang labo ng camera. Okay na pa. Okay na. Dito ko na itong BMS. So ito yung nabili natin. Ngayon, tignan natin kung may kasama siyang BMS sa loob. Tatandaan nyo, may mga peking ganito na nabibili sa Shopee. Minsan yung iba yung loob, or minsan walang BMS. Ito, titignan natin kung may BMS to. Pag walang BMS to, ibig sabihin wag natin kakabit basta-basta kung walang BMS sarili to. Kasi pag nilagay natin itong battery na to, tapos walang BMS, useless mangyayari nito, masisira pa rin tong battery na to. Kaya kailangan tingnan natin yung kung may BMS. Bali 2 pieces to para matagal malobat. Yung iba nagtatanong na kung pwede ba daw dagdagan yung battery. Pwede, basta wag AC series, lahat yung parallel. Kailangan ang output nya is 3 volts pa rin, no? Kaya buksan natin to. Yan, bali ito, tinanggal ko na yung tape. Testerin muna natin. Testerin muna natin kung legit na may ganito ba siya. Ayan o. Bali ayan, 3.2. So full charge siya. So ito ngayon, papaklasin natin ito. Yung itong plastic na nakabalot. Titingnan natin kung may BMS na kasama. Kailangan may BMS siya, yung maliit na BMS. Pag walang BMS to, wag nyo ikakabit kasi useless talaga pag kinabit nyo nang walang BMS yung 32650. So yun, maganda yung pagkakapak nyo. Halos sa halagang 300 pesos, maganda na siya. Kasi ito pa lang, magkano na tong pinaka connector niya eh. So yun, so yan guys, meron siyang BMS. So good siyang ikabit natin para dun sa fog light natin. Matagal na buhay na ito. Kasi yung isa, pinaglumaan ko lang na mga 32650 yun. Pero itong 32650 na to, mukhang maganda siya, oh, original. Salamat dun sa seller na nagpadala. So yun, hintayin natin yung uminit yung ating soldering gun
Kailangan pagkakabit pa lang natin ng 32650 ng battery dito sa ating fog light o spotlight. Hindi ko alam po anong tawag niyo dyan. Pa-correct na lang ako, comment below na lang po kung anong tawag niyo dito. Ito kasi ilang beses ko nang ni-repair to noon. Ayan, may mga dikit pa siya ng mga rugby. Yan, kasi ang tagal na rin, siguro may 1 taon ko niyatang ginawa to. Nung una kasi hindi ko alam paano baklasin tong salamin kasi napakahirap baklasin nito eh. Ang ginawa ko diyan is kinatin ko yung pinaka frame dito sa gilid niya. Ngayon kasi may pencil grinder na ako, kaya dati wala akong pencil grinder. Nahihirapan ako baklasin yung mga ganito. Ang ginagawa ko, sinusundot ko yan pa isa-isa, yung dulo-dulo, or pinapasakan ko siya na parang manipis na plastic, or yung parang istay kutsilyo siya, o anong yun yung diskarte ko. At saka gumamit ako ng lagaring bakal. Ayan, yung ginawa, kaya yan naging ganyan. Tapos nilagyan ko siya ng tawag dito, rugby, para dumikit siya uli. So yan, ganun na naman siguro gagawin ko para dumikit ulit yung salamin. Kung makikita nyo yung mga pinagsusundot ko, mahirap talaga siyang baklasin. Ayan, kaya kayo paano diskarte. Pero ang diskarte ko kasi isinati ko yung pinutol ko itong gilid, tsaka ko sinundot ng plastic para matanggal yung pinaka-silicone niya na naka-cover dito. Kaya lang sa tagal madami ako nilagay na rugby, kaya nangyari, kaya ito mahirapan na naman akong iyan siya ikabit. Pero saglit lang yan, diskarte lang naman yan. Ito sayang to, magkano rin bili ko dito. Alam ko pagkakabili ko noon dito is 1,000 rin yata, 1,000 o 1,500 ganun. Diba sayang naman kung itatapon lang natin. Kung itatapon niya, bili na lang tayo ng battery, o 300 pesos lang. Ang tagal na bago uli malobat yan or masira. So yun nga, ito na, mag-umpisa na tayo. So ito yung luma ko noon na DIY ko lang din. Kung napanood nyo yung sinusundot ko yung gilid, ito yung mga yun na battery. Ang tagal na ito, kaya kailangan na natin palitan. So ang pagkabit pala nito, may makikita kayo na positive negative. Yan lang, medyo nakita sa camera eh. Wait lang. Ayan. Ayan yung pag-ibig sabihin ng letter B. Battery yan. Battery. Ayan yung top. Ayan yung dyan natin kakabit yung battery. Pag naman meron kasing nakalagay na iba, ito katulad nito, letter T. Ayan, may T. Ayan, dalawang T. T positive tsaka T negative. Dyan nyo ilalagay yung solar panel. Or minsan nakalagay dyan yung iba na nalambok sa kong ganito. May nakalagay na P. Ito naman letter T. Ibig sabihin yan sa panel yan, itong dalawa na yan. O kaya minsan mayroon nakalagay dito yung panel, or dito dulo-dulo yung panel, tapos gitna lagi yung battery. Pero ito nasa magkadikit yung panel, tapos ito magkalayo yung battery. So kabit na natin tong battery. Pero yung letter B na yun, hindi nagbabago yun. Laging nakalagay doon letter B. Pero yung sa panel, iba-iba yung nakakalagay doon. Minsan merong P tsaka T. Katulad yan, nakalagay sa atin T. Pero yung isa kong ginawang ganito is letter P nakalagay. Yan. So, ibigyan natin ng pinang to para mabilis dumikit. O, diba? Talim ng kuko ko, no? So, yan. Kabit na natin ngayon. Punta muna tayo dito. Gawa nyo na lang ng panong design yan. Pero, kayo kung anong diskarte nyo. Ito, katulad nito. Unahin natin yung positive. Pag umilaw yan, ibig sabihin, good pa yung
yung ilaw niya, itong pinaka board niya. Pero may nabibili rin sa Shopee nito kung masisira yan. Itong pinaka board niya, nakabili na ako, nasa 200 pesos siya to, 300 pesos. Yun, hindi umilaw. Yun, umilaw. Yan, katulad yan guys, umilaw siya oh. So ang sakit lang na itong pag light na to is battery lang talaga. Kalimitan kasi sa mga gantong spotlight o pag light na tawag nito, ang kadalasan kasi ang nasisira dyan is unang-una talaga battery. Kasi kaya nasisira ang battery pag bumigay kasi ang BMS nya, yung pinakamalit na BMS nya. Pag bumigay yan, minsan nadadamay na yung battery, or minsan may mga BMS muna bago battery. Pero sa akin kasi, ayun nga, ito yung BMS na nabili ko, na DIY lang to. Binili ko to ng halagang, alam ko nasa 60 pesos lang ata or 100 na BMS na. Unang bumigay ito, tapos kaya nasira yung battery. Dinirect ko yung battery dun sa panel, kaya nasira itong tatlong to, kaya sayang. So wala na siyang ngayon. Ito na ngayon siya. So may ilaw na naman ang aking paligid. Kasi ilang araw na hindi na gumagana to. Ayan oh. Oh, 'di ba? Good na siya. No. Tapos malakas siya, no? Maliwanag 'yan, guys. Ayun yung panel niya, no. Ayan oh. Ayan. Ayan. Tapos ito rin malaki ko, 200 watts. Nire-repair ko 'yan. Ito dati nakalagay dito dalawang battery na, pero ginawa kong 4 na battery. Siguro ang tagal na ito bago malobat. Umaabot siya talaga ng kayang magbukas siya ng 24 hours kasi 4 na battery yan. Ayan siya, 5,000 yan. Malaki yan. Bali ito, yan lang mga sakit na mga ganito battery lang talaga. Kaysa itapon nyo, buksan nyo, palitan nyo lang yung battery. Yun lang naman gagawin dyan. Tapos okay na siya uli. So ikakabit ko muna, bubuhin ko muna. Ito guys, kumuha ko ng clip nya. Yung clip na yan manipis na bakal lang. Tapos tinipik yung dulo-dulo. Ayan, nakatupi yung dulo-dulo nya. May nagka-clamp na natin dito. Kaya kayo kung anong magandang diskarte, pero sa akin ito is parang the best, para in case na masira siya uli, magka-problema, madali ko siya baklasin ulit. So ayan, anti-clip lang siya. Ayan ang aking DIY na hindi na tayo mag-DIY. Hindi pa natin ang silicone, mahihirapan. Kung didikitan natin ng silicone ulit, mahihirapan na tayo. Ayan. Hindi na siya nalalagdag. Basta ito lang nilagay natin dyan, yung bakal na yan, para sa susunod in case na gawin natin siya, meron tayo ulit na pwede natin siya baklasin na madaliin lang, na walang kahirap-hirap. Kaya kung gusto nyo bigyan lagyan siya ng silicone o ano man gusto nyo pandikit, diskarte niyan. Ito, puproof natin na gumagana talaga siya. Ayan, gumana na siya. Diba? So ikakabit na natin siya doon sa pwesto niya. So ito na siya. Binalitan ko siya ng tape sa gilid para hindi siya pasukin ng insekto o anumang mga gamo-gamo. Ayan o, binalutan ko siya. Ayan o. Kung magkaroon man ng minsan may mga gamo-gamo kasi dito sa amin na dumadami siya at pumapasok sila sa loob yan. Ito mo, hindi naman sila papasok. Kaya binalutan ko na siya. So ito na siya. So ayan, gumagana na siya. Kanina puro blink lang yan, yung wala pang battery, hindi ko pa siya napapalitan. Pero ngayon, dati kahit pinutin ko ng remote is ayaw. Ngayon yan, gumagana na siya. So sayang naman kung itatapon natin yan, magkano rin yan, di ba? Kung hanggat natin kaya natin tipirin yan, is tipirin natin. Kung bibili tayo ng bago, pag-isipan natin, sayang naman yan kung tatapon. Tulad yan, gumagana pa pala, 300 pesos lang kaysa bumili ka ng bago,
Kung kaya mo namang gawin, gawin mo na lang. Ito mga ganyan is nakailang ganyan na ako. Iba Arbor, yung iba is binili ko. Marami, mali ang ganyan ko is 4 na ganyan. Lahat yun matatagal na. So battery lang talaga nagiging problema. Ay yung isa ko. Pangalawa ay yung nirepair natin. Yun, na-repair ko na yun. Tsaka ito, nirepair ko lang, pinalitan ko ng battery. Yung isa walang sira yun, dinagdagan ko lang ng battery. Ito ito pinalitan ko rin to kasi maliit lang yung battery niya, yung parang battery na pang vape lang. Yun yung dating battery niya. Ngayon binaklas ko na siya, pinalitan ko siya ng 32650. matagal din tumalobat. Ayan, alam ko nasa 25 watts lang to. Ayan, 25 watts lang yan, pero maliwanag yan. At yung isa ko 100, dalawang 100, tapos ito yung pinakamalaki kong spotlight. Yan, nirepair lang yan, hindi ko yan, bali tinapon na yan. Nang nakikita ko doon sa kapatid ko, sa ate ko, is inarbor ko yan. Yung binigay sa akin yan, hindi gumagana. Ang nangyari dyan is parang napasukan ng tubig yan. Ngayon pinalitan ko yung pinaka board nya, yun yung maraming bumbilya. Dating 100 watts yan, ngayon 200 watts na. In-upgrade ko siya. Ang battery niyan sa loob is 4 naman, tapos yung pinaka bumbilya niya is 200 watts. So yan na nagpapaliwanag sa harap ko. Imbis na bumili ako ng mga dibumbilyang ilaw, yun ang ginawa ko kasi yan, hindi kumukonsumo sa kuryente, solar lang. Ayan, katulad yan, tag-ulan, maulan-ulan siya. Ayan, pero nag-charge sila. Ayan ang kagandahan yan, minsan pag brown out, malaking kulong. May tali pa nga sa gitna kasi kare-repair ko lang din yan. Kaya ito, nag-share ako sa inyo. Kaya sayang kung itatapon lang natin or bibili kayo ng bago, pwede pa naman pakinabangan. So yan po, maraming salamat po sa papanood nyo at pagsadya nyo sa akin. Napadaan kayo dito, alam ko kung bakit kinapadaan, dahil may sira din kayo na ganyan na pwede nyo pang repairin. So maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang aking vlog, paki-like at pag-subscribe na lang po. Thank you.